Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. I just want to share this story of mine. Gikan ko og Bukidnon ug nag-adto ko sa Cagayan de Oro para mag-eskwela. Naman ko'y auntie nga didto nagpuyo, so didto ko nagstay sila ha, since kabatch rapod nako ang akong igagaw. After a few months, magsugod na ang klase, then every time mulabay ko sa post, na ay magsigi og panitsit. Wala rapod ko since duha man may sa ko ang cousin. Lisod man kayo mag-assume. Kaluyan. Gwapang pud noon ko pero mas kusog lang og self-confidence ako ang cousin. As in, kada adlaw jud na ay manitsit din sabay mo syagit og idol. Dili manggod ako ang klase sa bae na pag naay manitsit, lingi dayon. Pinaka-hate jud nako ng sitsitan ko kay lagi dili man tawon ko ero. Niabot ang adlaw nga nagsapon mis tindahan kay lagi magpa-load ko. Ang ending di ay gihulatan ko niya kay para makapangayo siya og number nako. Pero sa wala pa mi nagsapon, sige na og ingon ang tindera sa kuha nga naa lagi daw mangayo sa kuang number. Motubag rapod ko og ayaha lang ko mohatag sa kuang number pag makita nako ang tao. Ako mismo ang mohatag. Wala pa jud nako gihatag ako ang number kay iyaha manggod nga trabaho is well known as babaero. Every place, replace. Anagot. So lisod jud ko magsalig diretso. Malay ba nako kung minyo na dayto siya? Kagwapa nako tapos himuon ra ko nga kabit. Never jud na nga mahitabo. So after 3 weeks sa sige niya og panitsit kada mulabay ko. Niabot ang adlaw nga siya na mismo ang nag-adto sa balay sa kong ante. Grabe jud akong kulba ato kay isog kay akong ante in terms of lalaki. Kay lagi siya ang gisaligan nga magbantay sa kuha kay wala ako ang mama ug papa. Akong mama that time is active sundalo. Kunang akong mama tuwa sa abroad. Sa moto, nananghid siya sa kong ante nga kung pwede, iyahang pangayoon akong number. Sa moto, nga ko ang gihatag. Pero dili jud ko dalagang Filipina na mahinhin kunuhay. Gara-garaon jud ko sa personal. Naalang jud ko'y trust issues. After 2 months nag-getting to know stage, nanguyab na siya nako. Pero sugod atong adlaw nga ning bisita siya sa balay sa kong ante para mangayo og number, sige na jud noon siya og pamisita. Pag na-family outing, gina-invite siya sa kong ante. Kanang open na siya sa mga tao nga akong kauban sa balay. Then another 3 months have passed. Ako na siyang gisugot. Buotan man siya. Pagting eskwela uban man mi perme sa kong cousin, iyahaming sugaton. Pag naa siya'y free time, mula agmi. Third wheel perme ang ako ang igagaw. Sweet siya isip puyab which is normal kay lagi bag-o pa man. Everyday na ay pa chocolates. If ever mabisi siya, iyahada ang sabuto ng tindera na ihatag sa kuha ang chocolates nga iyahang gibilin. Naiadlaw nga hectic ihang schedule sa trabaho. Munang dili kay siya makakontak sa kuhaan ng adlawan. Pero pagkagabi, ana, iyahong adtoon sa mong balay kay maghatag og bulak, chocolates og ice cream. Napod siya'y tula nga gibuhat para nako. Tulo jud to siya katula. Napadyo higayon nga kadakita niya sa kuha, lahi-lahi na tsinelas sa kuang gamit. Una-hunaon niya nga wala na ko'y tsinelas. Moto, nga iya akong gipalitan. Pero sa karelasyon, dili man jud mawala ang apan. Despite siyahang kasweet, grabe po siya kasiloso. Makita ko niya nga nag-shorts then naasagawa sa balay yahaday kong ingnon nga, mahal, bakit ganyan ang suot mo? Huwag ka nang magsusuot ng maiiksi katulad niya. Sa motong mag-away mi, sakit kayo mga words nga ihang masulti usahay sa kuha. Pero wala ra ko niya gipamalikas ha. Such time na nagsige na lang mi og away. Sige mi og away kay dahilak na ako. Og naa ko'y usa ka tao nga akong dali maduulan. I'm aware na naay gusto ning tawhana sa kuha. Pero mas comfortable ko pag siya ako ang istoryahan paahin sa mga kasakit nako sa kinabuhi. Iyaha kong gina-comfort. O kung magsakit ko,
maski layo kayo iyaha gihapon kong ginahaturan og tambal. As in kada heartache nako siya jud ang ako ang madali-dali. Month of December, ning uli ako ang uyab sa ilaha sa Luzon. Somewhere in Laguna. Pag-abot niya, wala na kayo may communication. Naguba pa jud ako ang cellphone, so wala jud may communication. Hangtod sa nimbalik ko sa Bukidnon, nga walay closure namong duha, ni Mr. Sakuragi. Mr. Sakuragi na lang ang ako ang itawag siya. Kabalo ba kabay ning sakay ko og bus nga gahilak kay sakit sa kumbuot nga mulakaw. Pero before siya naglakaw pauli sila sa Laguna, ihatagan ko niya og singsing ang last na tula nga iyahang gibuhat. Wala jud ko nag-expect nga mao na to ang last namo nga panagkita. Dayon diri na ta sa lalaki nga sige og comfort nako. Ato mga panahon na kaning tawhan nag-apply pa lang og trabaho. Before ko nag-uli sa Bukidnon, nagsabay mi og simba. Kadto nga adlaw nga giampo jud nako sa Ginoo nga unta makaila og makauban na nako ang lalaki nga mo love ug mo pangga sa kuha. Kay ato na time gikapoy na jud ko anang temporary nga relationship lang. Gusto jud nako ng permanent na. Hangtod nanguyab ning tig-comfort nako anang adlaw pod. Pero ayha na daw nako tubagon pag makagraduate na siya sa profession nga iyahang gipili. Niabot ang panahon nga ang love nako kay Mr. Sakuragi ning fade kay nagkadugay na. Nagkahinay-hinay na pud ko og ka-fall kay Mr. Comfort. Murag habol, comforter. Bitaw. And then fast forward, 3 years na mi ni Mr. Comfort. Nagplano na mi na mag-settle for good kay stable naman iyahang trabaho. Sa 3 years, wala na pod may communication totally ni Mr. Sakuragi. Until such time na naka-receive ko og friend request gikan kay Mr. Sakuragi. Gidadma lang na ako. Nag-PM pa siya, kumusta ka na? Sa tanan pa naman jud nga adlaw. Sa adlaw pa jud kong kanusa nga ikasal nako. But still, wala na ako siya nakalimtan. Dili tungod kay love na ako siya. Dili lang jud na ako siya makalimtan kay tungod sa iyahang kasweet sa una. So mao na to, nadayon akong kasal anang adlaw. Happy kay ko kay wala ko kabalo na ang lalaki di ay nga para nako. Is naara kanunay sa akong kiliran. Last October 2020, nag-chat na pod si ex. Kanang casual lang god nga nangumusta. Gusto siya makig-video call pero wala na ako ginatubag kay lagi. Dili ko gusto nga mag-doubt akong bana sa kuha. Sa mao to, nga nag-reply ko niya, nga okay lang ko, nga naa na ko'y anak, nga happy na ko. Ang reply rataw niya, anak, sana natin yan. Ako sana ang asawa mo. Nasya ko. Nganong nakasulti siya og ato samantalang tung tua siya sa ilaha. Nag-message siya hang pagumangkon nga naa daw siya'y uyab dito. Wala na ko siya reply kay awkward kayo magisgot sa past nga kung huna-hunaon. Ako pa ang nag-antos ato kay gi-ghost ko niya og pinalive. Though, friend me siyang mama sa Facebook. Maulaw pug ko mo approach no kay baibi ako. Then the next day, nag-message na po siya na ako ingon siya. Mahal na mahal pa rin kita. Sobrang miss na kita. Bakit kasi nagkaganon? Akora po siyang igiingnan na siguro hindi talaga tayo ang para sa isa't isa. Alam naman natin na hindi ako ang nagkulang. Nang umuwi ka sa inyo, tinawagan kita. Sinabi ko, what if pupunta ako sa inyo? Susunduin mo ba ako? Pero tinawanan mo lang ako. After ato, nag-sorry siya. Pag sorry niya, muragi ko si akong heart. Okay. Year 2021, kung January, nag-message na po siya. Still, casual lang gihapon. Sige siya ingon na, miss na kita.
Miss ko nang sigawan ka pag maikli ang suot mo. Mag-send na lang ko og emoji niya. Mga second week of January, nag-decide na ko na i-block siya. Kay para po dili na ko mabother kung unsa iyahang bation every time mag-post ko about sa kong family. Para po dili ko ma-confused og otro kay committed na ko sa kumbana. Dili ko gusto nga naipagduda nga mabuo sa hunahuna sa kumbana. Pero, ang akong ginakagulan karon is kanina po akong bana. Kay recently last March, na sudden changes sa akong bana. Wala ko kabalon sa rason. Kung nabay ako ang pagkulang or nanubra baka akong paghatag siya og freedom. Every time mapun ako sa akong kalagot, gaabot ang time nga ako ara siyang makompare sa akong ex. I admit nga buang ko sa part na ako ang i-compare ang tao nga ning fix ako atong panahon nga grabe ko ka-broken. But still, gusto lang man jud nako i-express akong gibati. Kay pag ako siyang i-text, then makamatikod siya na nasuko ko. Dili naman noon ko niya replyan. Pero karon, ako na lang jud ang musabot kay kabalo ko nga dili po dalim iyahang trabaho dito. Pero kinahanglan ba na ako na lang permi ang musabot? Kung sa paghatag pod sa kong needs isip babae wala man siya nagkulang. In fact, napasa ko ay ang sweldo. Needs siyang anak walay problema jud. Ang dili lang jud okay is kanang dili siya expressive sa iyahang feelings ba. Pero sure ko na ako lang iyahang babae. Gisabot ko niya sa kong batasan nga di masabtan. Mas sinyawa na jud kay ko og batasan nagstay gihapon siya. And for that, I'm thankful. Lesson learned na lang jud siguro nako. Nga expect the unexpected na lang jud. Kay mas okay jud ang plano sa Ginoo. Maroto bay gamay, thank you sa paghatag og time para makamaoy ko. God bless. Ladies and boys, gugma pa more.